Good morning po sa lahat. Time check, 4 AM pa lang po ng umaga dito sa Saudi Arabia at itong hawak ko na po itong aking sabunan para maligo dahil nalalapit naman po ang oras ng aking pagpasok sa aking trabaho. Kaya kinuha ko na po itong aking towel para pagkatapos ko pong maligo ay may pamunas po ako sa aking katawan. At siya nga po pala, start na po ang Ramadan dito sa amin kaya napalitan naman po ang oras ng aming pasok. Dati po ay alas 6 po ang aking pasok, ngayon po ay alas 5 na, sobrang maaga na. So tara, labas na po tayo dito sa aking room. At ito naman po yung labas ng aming room, sobrang liwanag. At doon naman po sa loob ng aming room, medyo madilim pa dahil natutulog pa po dyan yung aking kasama. Pasilip ko na rin po sa inyo ang labas ng aming accommodation, kung saan nakapark yung aming mga service. So yan po yung park ng aming mga service at ito naman po ang labas ng aming accommodation. At yan po yung mga building na marami pa po nakatira dyan. So yan, at ito naman po yung hallway ng aming room. So yan, ito po yung aking maliit na timba na may sabunan, shampoo, lahat. At kung mapapansin nyo po, nakakunot pa yung aking mukha dahil kakagising ko lang po yan. So tara, punta na po tayo sa shower room para makapag shower na. At after ko nga pong maligo, dadaan pa po ako ng kantin para kumuha ng pagkain ko na babaonin. So ayan, kailangan ko na pong magmadali dahil baka ma-short na po ako sa oras kaya hindi na po ako pwedeng kumain sa loob ng kantin. At ito naman po yung aming shower room. At sige, maligo na muna po ako para makapag-prepare na ako ng maaga. Ayan, after ko nga pong maligo, konting fast forward po ako at sa video nga po na ito ay nakabihis na po ako at inaayos ko na lang po itong aking medyas. Kaya lang gusto pa atang sumilip ng isang daliri ko dito sa butas kong medyas. So ayan, ganyan kahirap ang buhay ng isang OFW po dito sa bansa ng Saudi Arabia. Ngunit palagi pong sinasabi ng ating mga kababayan dyan, ang sarap-sarap daw ng buhay ng mga OFW. So hindi nyo lang po alam kung anong klaseng sakripisyo ang ginagawa po namin sa bansang aming pinagtatrabahunan. So ayan, wag na nga po nating pabayan pa mga hugot na yan. Kailangan ko na pong magmadali dahil kukuha pa po ako ng aking pagkain sa kantin. Ayos lang, okay na yan. Kaya lang kailangan ko lang po mag-belt dahil ito pong aking uniform na pantalon malaki po yung sukat sa akin. Kapag wala po akong belt, nahuhulog po sa baywang ko. Sinukatan naman po kami lahat niyan before po kami paggawa ng uniform na yan. Kaya lang hindi ko po alam kung anong klaseng sukat nga po yung ginawa po nila. Chinek ko naman po yung employer's number po namin sa bawat plastic na nalalagyan po ng uniform po namin na yan. Tama naman, kaya lang hindi ko po alam kung bakit malaki po yung napunta sa akin na ito. At kunin ko lang po itong susi ng aking sasakyan dahil baka maila ko po yung pinto ng aming room. Hindi po ako makapasok, hindi tayo makaalis niyan. So yan, syempre magpabango din po tayo. Yan, abot na sa ibaba hanggang sa likod para naman fresh tayo pagpasok sa ating trabaho. Yan, check ko lang kaunti dahil baka may makalimutan pa ako. So yan, okay na. Let's go. Yan, labas na po ako ng room. Dahil natutulog pa yung aking kasama, kailangan dahan-dahan lang tayo. Yan, before po tayo lumabas, yan, syempre mag-sign of the cross muna tayo para gabayan tayo ni Jesus sa ating mga trabaho or kung ano mga ating mga ginagawa. Yan, sign of the cross muna tayo. Okay, let's go. Yan, pababa na po ako ng accommodation ko nito. Yan, dadaan lang ako dito sa aking sasakyan para iwanan itong isa kong cellphone na mabilis namang malubat. Yan, pero kailangan ko lang yun dahil dyan nakalagay yung aking number na dito sa Saudi Arabia number. Tapos kukuha ako ng almusalan sa kantin. So ganito po yung sitwasyon namin dito pagka nagbabago ng oras kasi ngayon po ay Ramadan. So nagbabago po ng oras sila ng pasok. Nagiging maaga po yung pasok at maaga rin yung uwian nila pero kami mag-i-stay pa kami ng
hanggang 2 o'clock po ng hapon kasi kailangan po namin makomplete yung 8 hours po naming duty. So ito po yung papunta namin. Ito po yung papunta sa kantin. Bali time check 4:20 pa lang po ng madaling araw po dito sa amin. Kaya po 4:20 ng madaling araw yung aking paglabas galing po sa aking room. Alas 5 po ng umaga po yung aking pasok. Kailangan mag-start na ako ng alas 5 ng umaga. So yan. Bali pasisilip ko lang saglit po sa inyo yung loob ng aming kantin dahil bawal po mag video po doon baka mapagalitan po tayo. So pasilip ko lang po saglit sa inyo and then pakikita ko lang po sa inyo kapag nakakuha na po ako ng aking pagkaing baon kasi sa site na lang po ako kakain dahil baka maliit po ako. So yan, pasilip ko po pasukan ng aming kantin. So ito po yung aming kantin. Ayan, kukuha lang po ako ng pagkain ko. Rice. Po, ito na po yung aking kinuhang pagkain. Bali ito po yung aking baon at kakainin ko po ito sa site. Hindi ko na po naipakita sa inyo kung ano po yung aking kinuha. Actually ang kinuha ko lang naman po na pagkain ko is rice at ang ulam ko po ay tuna. So ang tuna po dito ay niluluto po nila, may kasamang lemon kaya medyo maasim-asim po yung kanilang nilutong tuna. Nandito na nga kami sa loob ng aming service na sasakyan. In-start ko na nga ito para mapainit naman ng kaunti yung makina before kami umalis. Dahil kung mapapansin po ninyo yung oras dito sa dashboard naming service is 4:41 na. Although advance po ito ng 10 minutes kaya may chance pa po kami. Nasa 4:31 pa lang po ito pero kailangan na rin po naming umalis dahil baka malate po kami sa pagpansin. Pero hindi naman po masyadong kalayuan po yung opisina po namin mula dito kaya siguro naman po ay hindi naman po kami malilate kahit na hindi po kami masyadong magmadali para safe po yung aming takbo kaya dahan-dahan lang po dahil alam ko naman na aabot naman kami sa tamang oras po doon sa pagpansin po namin sa opisina. Dahan lang nga po din ang aming takbo dahil kung mapapansin nga po ninyo medyo malabo po yung windshield ng aming service. Gawa po yan nung nag-sunstorm ata po nung gabi. Hindi ko na po nalinis dahil nagmamadali na nga po kami nitong aking kasamahan na makarating po ng opisina para makapagpansin nga po ng maaga. Pero kita naman po yung dinadaanan po namin, hindi naman masyadong malabo. Dahil kung masyadong malabo po yan, mayroon namang tubig yung tank po nitong sasakyan ito. Pwede naman po naming i-spray yun at gamitan po ng wiper para malinis. Kahit hindi na nga po kami gumamit ng headlight ng sasakyan, kitang-kita na po yung aming dinadaanan dahil sa sobrang liwanag po nitong mga street light sa daan. Nakarating na ako dito sa opisina namin para magpansin. Kasi kailangan makapagpansin ako ng bago mag alas 5. So yan po yung oras. Nasa taas ng ito. 4:50. Yan. Makapagpansin lang po ako dito po sa loob yung namin pinagpapansinan. (4:48) yan po yung oras. Thank you. Okay. So yan, pwede na tayong kumain. Ay, ganito po talaga pagka madilim na. Ganito po talaga pagka nagra-Ramadan kasi nagpapalit po kami ng oras ng pasok. Kasi yung mga Muslim po ay hanggang alas 11 lang po ng umaga. At yung non-Muslim naman po ay hanggang alas 2 po ng hapon. So ayan.
Siguro po ay isang buwan lang naman po ito. Ang kuwan na to hanggang sa matapos siguro yung Ramadan. Yan. Parking lang siguro ako muna dito. Yan. Yan sa lahat po ng mga kababayan kong OFW dito sa Saudi Arabia. Sa mga makaka-relate ng mga pagbabago sa oras ng kanilang mga pasok. Yan, shout out po sa inyong lahat. At ingat-ingat po tayo sa ating mga trabaho. Siyempre, bago po nating tuluyang matapos ang simpleng video po na ito about po sa pagbabago nga po ng oras ng pasok po namin dahil sa Ramadan po ngayon. Yan. Huwag po natin kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, RCA Vlog. Ito po yung aking YouTube channel. Ayan. At syempre, pakihit din po nitong bell all para updated po kayo sa mga upcoming video pa po namin i-upload. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod pa naming video. God bless po sa lahat. Right, andito na kami sa trabaho ngayon. Kaya lang medyo madilim-dilim pa kaya naghihintay lang kami ng mga kasamahan. Bukas pa nga yung mga ilaw. So hintayin lang naming lumiwanag ng kaunti hanggang magsarado yung ilaw. Kasi itong paggagawa namin po ay live road. So ganito nga po pagka Ramadan, change kami ng oras ng trabaho. Medyo napapaaga ng husto kaya ganito. So medyo madilim pa yan. Ano, bukas pa nga yung mga ilaw. Hintayin lang namin saglit na lumiwanag bago kami mag-start kasi baka alam mo naman yung mga sasakyan, no? Sobrang bibilis. So maglalagay kami ng safety cone dyan sa gitna na yan before kami mag-start para nakikita ng mga sasakyan na may gumagawa dyan. At maglalagay din kami ng mga signboard dyan. May mga signboard po yan, ayan, mga nakatayo. Alright.